Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon sa inyong lahat. Nakikinig sa accounting board members. So, ang ating talakayan ay patungkol sa pagbuo ng Statement of Comprehensive Income, uh, single step method, or its other term is nature of expense method. What is nature of expense method? Basically, it is just our the first list in an SCI is the revenue, then you deduct less the expenses. That is only the concept of nature of expense method. So let's focus on to our problem. So our problem is given here. So this is the data. Ito yung sagutan natin na yun. So ngayon ay gagawa tayo, sabi, ito, required, prepare a single-step method of statement of comprehensive income. O, pag rin kayo na prepare a nature of expense method of statement of comprehensive income, the same lang po yun. So, yung list items lang na nandyan po ay revenue less expenses. So, para malaman kung ano ba talaga yung tinutukoy ko, so, halina't simulan natin. So, first of all is huwag kakalimutan yung name of the business. No? Yan, galing dito. Tapos, um, name of the financial statement na gagawin mo. Tapos, yung year, kung kailan mo to i-present. No? Bilang financial report. So, let's start. Ano bang ano natin? So, tingin tayo sa trial balance ni Bukes Lay Waxing Salons. Yan, makikita nyo naman, naka-arrange siya, no? Naka-arrange na. So, ito, meron siyang service revenue. So, yun ang ilalagay natin dito. So, first is the service revenue. So, under that, oops, may ano siya, may tanggalin natin yung line. Ano natin. Ayos natin yung color. Tanggalin natin yung field. So, yan. Nagawa tayo ng ano. Sa service revenue, dito natin lagay yung amount. So, magkano yung amount dito? Nakalagay ay 54,500. So, 54,500. So, pwede natin lagyan ng ano. Dito. Yan. Next is, we deduct the expenses. Ayan, less natin. Less yung expenses, no? Less expenses. Yan. So, baka madali, i-ano na lang natin. Ano ba ba expenses dyan? So, ayan. Dito, under dito, no? Ano na lang natin. Oops. Copy natin. Copy. Okay. Yan. Control. So, yan. Tapos, tanggalin na lang natin yung line. Hindi. Palitan natin yung line color. Maganda na siguro. Pwede natin. So, baka ano siya. Pwede lang. Tanggalin na lang natin yung line. No? And to clear natin no border. Yan, tapos no fill, no? Para makita nito. Yan. So, ayusin lang natin. Yan. So, ito po yung mga expenses natin.
ito. Ayan. So, ilalagay lang natin corresponding amount. Actually, mostly given ay mga ganito. Nakalagay siya sa trial balance. Pero merong iba na problem ay per ano siya, word item. Itemize. Ayan na natin. Pinalang natin na. Ayusin natin yung form. Tapos, yung border. Ayan, tapos, natin yung kulay. So, ayan yung amount. Tapos, ang gagawin natin ay ano yun natin siya. Ito total po natin. So, yan. Tapos kung ano pong lumabas dyan, it's either, anong tawag po dyan? Ito, sa total pala. Total expenses. Total expenses. Yan. So, parang, madali. Bawas natin yan, ha? So, ito. So, napansin nyo po, mataas yung expenses natin kaysa sa service revenue, no? So, ang tawag po dyan in that case ay net loss. Net loss po yan pag ang expenses po natin ay mas mataas sa revenue natin. Then, kung mataas naman po ang revenue natin at mababa ang expense, ang tawag po doon ay net income or net profit. So, in this case, net loss po siya. Net loss. So, i-minus lang natin. Ito. Siyempre, malaking una nating ma-minus, no? Bago yung maliit. Then, ayan. So, huwag pong kakalimutan yung double rule. Yung double line. So, double rule natin siya. Ayan. So, ganyan po ang pagko-compute ng statement of comprehensive income. Ano po ito? Single step method. So, paano natin merge natin? Merge ito. Ayusin lang natin. Oops. Ayan. Okay. Ayan. Ayusin lang natin. So, always make sure na wala tayong nakaligtaan. So, tingnan natin mabuti. Ayan. Okay. So, kapag tinotal dito, dapat the same amount ng lalabas dito. So, magkano? Okay. Ito, sum. So, the same. It corresponds. Pero actually, kapag nasa school kayo, so, bali, nasa papel kayo gagawa, make sure na lahat ng expenses ay na-include. So, yun lang po. So, lahat ng aking pagtuturo ay mula galing sa Panginoon. At naway tayo'y pagpalain sa ating pag-aaral at araw-araw nating buhay. At yun lang po. Salamat.